Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesukristo, gikan diri sa Hinigaran, Church of God's Miracle, welcome po sa programang Jesus is the Answer. Ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, na minsan pa ay makapagturo or makapag-share po sa inyo ng salita ng Diyos na pinamagatan, the trust and thrive, ang magtitiwala at umunlad. Mula po sa Psalms 92 verse 12. Sabi po sa wikang Banyaga, Psalms 92 verse 12, the righteous will flourish like a palm tree and grew like a cedar in Lebanon. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ama, minsan pa, maraming salamat na pagpalain mo po kaming lahat sa mga salitang aming mapag-aralan. Take over, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Pag-aralan natin this month is talking about the trust and thrive. Ang magtiwala at umunlad. Purihin ang Diyos. Sabi nga sa wikang Tagalog, katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sidro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. So, ito ang magiging kalagayan natin bilang mga tao or Kristiyanong matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Pag sabing trust and thrive, isa-isahin natin kung anong ibig sabihin. Dito muna sa the word trust or magtiwala. No? Ibig sabihin, of course, bilang mga Kristiyano, ay saan tayo nagtitiwala? Walang iba sa ating makapangyarihang Diyos. No? At ang sabi po dito, sa ibig sabihin ng trust or magtiwala, means it firm belief in the reliability, yung pagiging maaasahan. Tayo ay naniniwala, very strong ang ating pagtitiwala or paniniwala sa maaasahan natin. Sino ba ang ating inaasahan? Is no other than, of course, our Lord Jesus Christ. Sabi nga, truth, ability. Nandoon ang ating pagtitiwala sa totoong may kakayahan or strength of someone or thing. Ibig sabihin, alam na natin na tanging sa Diyos lang tayo yan nagtitiwala. Dahil itinuro naman sa atin ng Panginoon na susumpain ang magtiwala sa kanyang kapwa. So, talagang napaka stricto ng ating Panginoon na tayong mga Kristiyano ay tanging sa Kanya lamang magtitiwalang lubos. It is the foundations of relationship. Kaya kaya nating magtiwala. Totoo ang ating pagtitiwala sa Diyos dahil sa ating relasyon sa Kanya. So, anong ibig sabihin? Ang isang taong matuwid ay tunay na nagtitiwala sa matuwid at banal na totoong Diyos. Walang no other than name, but only the name of Jesus. Implying that you can count on someone cause harm para hindi tayo salisihan ng kaaway na masama ang kanilang plano sa atin. So, sa isang Kristiyano na matuwid ay matatag ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. No? Ang taong matuwid ay tulad ng palma. Matatag ang buhay or maunlad dahil siya ay nagtitiwala at maaasahan. At kanyang inaasahan ay ang ating Panginoon. Kaya siya ay nagiging matatag. Ano? Pagsabing mapatatag ay kaya nagawa nating magpakatuwid or magpakabanal dahil sa katatagan ng ating pananampalataya sa Diyos. Sabi nga sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig
sa iyong sariling karunungan. So, even in ourselves, hindi dapat tayo magtiwala sa ating sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong landas. Kaya ang isang taong lubos na nagtitiwala sa Panginoon ay isang taong tunay na matuwid at banal at matatag. At yan ang magiging sure na pagdating ng araw ay tunay na siya ay maunlad. No? Kaya trust and try. Pero ididiin muna natin ang pagtitiwala, the word trust. Kaya tunay na katulad ng palma tree or palm tree, ang buhay ng isang taong matuwid dahil sa Diyos na makapangyarihan siyang nagtitiwala ng lubos. Bakit ano ba ang katangian ng palm tree? Bakit tayo inihalintulad ng ating Panginoon, no, sa palm tree na ito? Scientifically and biological make-up, unlike typical hardwoods and softwoods, hindi siya katulad sa ibang mga puno na mayroon siyang hard or super soft naman ang kanyang trunk or wood. Palms are monocots. Siya ay kakaiba. Ang tawag sa kanya ay nabilong siya sa monocot tree, no? This means they don't produce wood or bark. Kasi manipis lang talaga yung bark niya, pero maano naman ito kapag ito ay tuyo, ay matigas, pero yung loob niya ay soft lang, no? Palms are monocots. This means they don't produce wood or bark na katulad ng ibang mga kahoy. Instead, what appears to be bark on the outside is generally the hardened. So, fibrous. Ibig sabihin, ito ay nabuuya sa isang substance or bagay na fibrous siya. Parang punong-puno siya ng yung outer layer of the trunk niya, ay fibrous. So, makita natin because they lack a vascular cambion. Palm trunk cannot increase in dirt over time. No? Hindi siya yung palaki ng pabilog ng pabilog. So, yun ay, sabi nga, maliit lang siya pero napakatuwid niya, no? And instead, the stem reaches its maximum width below ground before growing upward. Pero super tatag ang kanyang foundation, no? Hanggat sa kanyang pag-grow at tataas siya ng tataas, makita natin na siksik ng fiber ang kanyang trunk. At bagaman ang manipis niyang bark ay siyang nagsusupport din sa kanya, bumabalot sa kanya, na medyo may pagka-harden. So, makita natin na ito ang itsura ng palm tree. So, sabi nga, yung trunk niya is unbranched, wala itong sanga-sanga, diretso lang. Kaya hinalintulad tayong mga Kristiyanong matuwid at matatag ng ating Panginoon sa palm tree. Kasi ito ay walang sanga-sanga, walang mga kaikikan, no? Sabi nga, diretso lang ito. At hindi siya matigas. Ito'y siksik na fibers, no? Ang loob ng kanyang trunk. At dire-diretso ito, no? Kaya ganun siya taas at katuwid. So, sa isang taong matuwid, na tunay na nagtitiwala sa Diyos, ay matuwid siya at matatag. Wala siyang anumang mga sidelines na mga tinatawag na mayroong pang kaugnayan sa mundo, no? Tunay na pure na nagpakatuwid siya, no? Nagpakabuti
Kaya nagaganap sa kanyang buhay yung sinasabi ng Panginoon na in the last days, ang matuwid ay or mabuti ay patuloy na nagpapakatuwid or nagpapakabuti. Samantala ang masama ay nagpapakasama, no? So makita natin wala siyang sanga and branch and columnar, no? With eternal structure made of these siksik na fibers. Vascular bundles, matindi siya. Rather than solid wood. This allows the trunk to bend in several winds without snapping. Hindi siya mababali or napaka-elastic niya kahit dumating man ang napakalakas na ulan or bagyo or hangin, kahit na i-bend siya paikot-ikot, kailanman hindi siya na babali. Minsan yung kawayan na babali pa eh. But itong palm tree, never. No? Never siya mababali. Maliban na kapag putulin siya, no? So, dito nating makikita na sa kanyang katangian, ayon sa paglikha sa kanya ng Diyos. Doon siya nagtitiwala. Nilikha siya ng Diyos na matuwid at matatag. Kaya hindi siya basta-basta masira ng hangin. Dapat yan din ang ating nakikita bilang mga Kristiyanong sa Diyos lamang tunay na nagtitiwala. Tayo ay lubos na nagpapakatuwid at dapat yan yung makikita natin, yung tunay nating pagkatao. Tayo ay straight sa Panginoon at matuwid, no? Sabi nga, always think of this, our originality, we are look like God. Ephesians chapter 4 verse 24, if I'm not mistaken. Sabi nga, tayo ay likeness ng ating Panginoon. Ano ang Diyos? Yung binigyan niya tayo ng lubos na panibagong kabanalan at katuwiran na kawangis niya. But in originality, ganun tayo, nilalang ng Diyos. Kawangis niya, banal at matuwid. Kaya ang tao'y, kung ating titingnan, hindi likas na makasalanan. Kaya wag mong sabihin tao lang ikay nagkakasala. Dahil ang tunay na result sa isang taong lubos na nagtitiwala sa Diyos ay patuloy siyang nagiging matatag. Kaya siya ay patuloy na nagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Straight siya. At makita natin na sabi nga kahit anong pagsubok ay hindi siya basta-basta nababali, no? Sabi nga siya ay elastic. Alam niya kung paano harapin ang kanyang problema or lahat ng anumang mga pagsubok sa buhay. Naway katulad ka ng palm tree, my dear brothers and sisters in Christ. So, ito ang dahilan kaya tayo ay hinalimbawa ng ating Panginoon sa palm tree, no? Dahil ito ang katangian ng palm tree. So, sana ay tunay nga na kung paano ang palm tree nagtitiwala siya sa kanyang Diyos, na siyang nag-create sa kanya. Sabi nga, namumuhay siya ng matatag at nakahanda siyang harapin sa anumang mga pagsubok na mga kalamidad na dumating sa kanya, no? Patuloy siyang nagpo-produce ng kung ano ang mga katangian niya na mabuti, no? Alam naman natin yung palm tree, ang kanyang pinoproduce din ay oil, no? Kaya makita natin ganun dapat tayo mga Kristiyano na matatag sa pananampalataya, patuloy na nagpakatuwid at patuloy na dumadaloy sa ating yung fresh anointing, the oil of God sa buhay ng ating kapwa din, no? So, ano pa ang ibig sabihin ng thrive or umunlad? Umuunlad ang isang taong matuwid na nagtitiwala sa Diyos. Kaya trust and thrive, kailangan magtiwala ka upang makita mo ang iyong pag-unlad. Kasi kung hindi ka magtitiwala, sabi nga, hindi makikita sa iyo ang pag-unlad. Buhat sa Diyos. So, ang katulad niya ay isang cedar tree. Sa isang taong may tiwala sa Diyos, makikitaan siya ng lubos na pag-unlad na katulad ng isang cedar na kahoy. Cedar, true cedar, ang totoo or napakagandang kalidad ng cedar tree ay matagpuan sa Lebanon. These trees are majestic
Kaya makikita mo yung pagiging majestic niya. Sa lahat ng mga tunay na nagtitiwala sa Diyos at nagpakatuwid ng mga Kristiyano, makikita ang kanyang pag-unlad. At para siyang isang majestic, kung paano yung ating Diyos ay, He is a majestic God, no? So, ganun din tayo, ang ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. At makikita natin kung paano mahayag yung pagiging majesty ng ating Panginoon. The time will come, kapag mahayag ng ating Panginoon, makikita din sa atin bilang kanyang mga anak, mga lingkod, no? How we majestic like our majesty God. Purihin ng Panginoon. So, naway naunawaan niyo ako sa English ko. So, evergreen conifer. No, makita natin, ito'y tunay na grabe. Ano siya? Yung makikita mo sa kanyang kulay green. No? Para siyang Christmas tree. Malaki lang talaga siya at mataas sa puno ng Christmas tree. No? So, mostly, ito naman ay kung ating titingnan, kapag maliit siya, yun yung parang pinuputol nila, no? At ginagawang fresh na Christmas tree. Pero always think of this cedar tree ay hindi biro. This is majestic. Evergreen conifer. Known for their fragrance wood. Hindi biro, mabango siya. Always think of this. Sa isang taong maunlad, mayroon siyang fragrance from heaven. Mabango. Always think of this. Ako, ko na yan. Observe ko na yan. Naaamoy ko ang mga demonyo. Hindi biro ang amoy ng demonyo. Parang pinaghalong basura at kilikili at sabi nga, lahat ng mga kabulukan. No? Kaya, naaamoy ko. Ewan ko nga ba, ba't may ganun akong discerning, naaamoy ko. Even yung mga niluluto sa nakikita ko sa YouTube, no? Naaamoy ko yung kanilang luto. Kaya siguro may ganun lang akong gift, no? Kaya alam ko yan kapag sa surrounding, may naamoy akong ganun. Nagbubulong na ako. And I command it, no? Or an angels of the Lord. Pero sabi nga, sa mga Kristiyano, maaamoy mo rin. Kaya sometimes, ay meron kaming kasakay sa jeep na nagkukwentuhan kami. Tapos, nakangiti lang kami sa kanila. At sila din nakangiti sa amin. Bigla kaming tinanong, mga born again Christian kayo, ano? Oh, yes po. Kayo din po, no? So, sabi nga, na-identify. Sabi nga po namin, ba't niyo po parang alam? Sabi nila, mabango po kasi kayo. Sabi ko, ganun ba? Ibig sabihin, spiritual. Dama din nila. Na-sense din nila. Ibig sabihin, aroma from heaven. So, ganun yung cedar tree. Sabi nga, may kakaiba siya. Kaya siya majestic. Kasi, maliban na siya'y malago at napakaganda tingnan. Alam niyo po ba, na nung ako'y nag-aaral sa computer, ay kapag masakit na ang aking mga mata, ang turo sa amin na exercise ng aming teacher ay tumingin kami sa kulay green na walls or sa labas, sa mga kahoy or sa mga damo na titingin kami ng diretso, magka-count kami ng 16 times, tapos ipikit namin ang aming mga mata, tapos unti-unti namin itong ibubukas, tapos itaas namin ang paningin namin, sagad na pagtaas na tingin 16 times, tapos ilagay namin sa center, tapos ipikit namin ang aming mga mata, pagkatapos ay bubuksan namin, ay ibaba naman namin ang aming paningin, and 16 times, tapos ilagay namin sa center ng aming paningin, tapos ipikit ang aming mga mata, pagkatapos pagbukas dahan-dahan, right, left, ganun yung gagawin. Umaayos po, nawawala yung hilo namin at sakit sa ulo. Ewan ko lang sa mga classmate ko, pero sa akin, mostly, yan ang aking ginagawa until now. Kapag babad ako sa, sa cellphone at saka kagawa, no? Dito sa laptop. So, kapag ganun na, lumalabo ang mata at parang hihilo na ako or sumasakit ang aking ulo. Yan ang ginagawa ko. Tumitingin ako sa paligid ko, no? At ini-exercise ko yon, yung green, kulay green na mga dahon nila. At the same time, napaka-refresh. IUI,
if I'm not mistaken, yung ayu, may ganong makukuha tayong nutrient na mula sa sa puno ng kahoy dahil sa mga green pigment niya. So nagbibigay ng refresh at saka kalakasan. So how much more na itong cedar tree na ito ay mayroon pa siyang fragrance, no? So durable timber siya. And distinct needles, ang kanyang mga dahon ay para siyang mga needles, no? At makita natin belonging to the Cedrus genus. The tribe, umuunlad siya, lumalago, pataas ng pataas, at ang kanyang mga dahon, pag-green ng pag-green at palago ng palago. Na like katulad a needle, no, niya madiretso ang kanyang maliliit na mga dahon. In mountains regions and serve as excellent landscape trees, no? Para siyang Christmas tree na malaki or napakataas. In the Philippines called kalantas or itong tinatawag na reed cedar. Tuna kalantas scientific name, no? So basically, properties and wood character of cedar trees ay yung sinasabing may aroma. So contains natural oil, maliban diyan sa kanyang bango ay mayroon siyang natural oils that emit a distinct pleasant. At yung pleasant na ito, yung pabango niya ito yung pungent scent, no? The most famous cedar used historically in incense and perfumes, no, is the cedar of Lebanon or the Atlas cedar. In these cases, the aromatic resin and sometimes the wood is what's burned. Kaya napakamahal po ito. Actually, kung ating titingnan, ang seedlings niya pa lang ay mas mahal sa gold, no? At ito po yung mostly ay kay palad po ng bansang Pilipinas dahil may ganito tayo, mga incense and perfume. So, hindi biro, napakamahal, kaya majestic, no? Dahil ang kanyang aroma. Kaya ito patuloy sa paglago at matatag dahil may resistant siya sa mga insekto, mas lalo siyang babango kapag may mga insektong sumisira sa kanyang trunk, no? Hindi napapasama ang insekto, kundi ang insekto ay nagiging proseso pa ng lubos na siya ay lalong babango at magkaroon siya ng tinatawag na insenso or perfume, no? Yan yung reed na sabi nga, kapag kinakain siya ng insekto or sinisira siya, lalo siyang namumula at yan yung lubos na bumabango at yan yung pinakamahal sa kanya, no? Yan yung kailangan iproseso para magiging insenso or magiging perfume. At ang kanyang root, insect resistance. Always think of this. Na kahit mayroong tinatawag na parang ang mga insektong ito ay parang parasites sa kanya, pero ito ay nakakatulong pa upang lumabas yung tunay niyang katangian, upang siya ay lubos na magiging kagamit-gamit at lalong babango at magiging mamahalin. Kaya majestic tree ito. So ganun din sa buhay nating mga Kristiyano. Huwag nating hayaan na itong mga parasite na ito, insektong ito, yung mga taong hindi aya-ayang makasama natin, huwag mong hayaan na ito yung papatay sa iyo at magpapabulok sa iyong katauhan. Hayaan mong makita mo ang disenyo sa iyo ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng mga problema, sa pamamagitan ng mga insektong makasalanang taong ito na para sila mga insekto at parasite sa buhay mo, na sa halip na sabi nga siya yung magiging katuwang mo upang magiging matatagkat, lalong maging maumunlad o gumanda. Pero ito yung sumusira ng buhay mo. Mostly yung mga hindi mabuting mong asawa, mga taksil na asawa or mga anak mong hindi masunurin o mga may kasama sa pamilya na nagsilbing insekto or parasite sa buhay mo. Kaya nagiging awkward ang iyong paglago at minsan kung hindi ka matatag sa Panginoon, ito ang sisira sa iyo, mamamatay ka
bilang isang Kristiyano na katulad ng puno na hindi mapakinabangan at ihulog doon, igatong doon sa sakalan. So, kung sa Kristiyano naman ay gatong ka sa impyerno. Kaya makita natin nakakaiba itong katangian ng cedar tree na kung saan mayroong mga insekto mas lalong siyang nakikilala kung gaano siya kabango, kaganda, katatag, kataas, kayabong, at kung gaano kaganda ang kanyang kulay, berdeng kulay. Glory to God. So makita natin the root and insect resistance, highly durable wood, the heartwood, the center of the trunk. Ito talaga yung heart niya, yung gustong-gusto ng insekto. Pero ito yung nagpo-produce sa kanya. Kaya sa atin naman mga tao, yung pinaka-center ng buhay natin ay ang heart. And always think of this. Our heart is a garden of our God. Kaya hayaan mo na sa bawat tingnan tayo ng Panginoon, ay punong-puno tayo ng napaka-healthy at mabangong bulaklak at mga sabi nga nag-grow like katulad, hayaan mong tumubo yung cedar tree sa ating puso na lubos na magbibigay sa atin ng paglago, no, umunlad. Yan ang makikita nawa ng Panginoon sa ating puso, no? Hindi yung masisira ng mga insektong ito o anumang taong nagiging parasite sa ating buhay at sa buhay spiritual. So, always think of this, na kung saan yung center of the trunk, yan yung tinitira, repel insect and resist decay. Makikita natin, kaya niyang i-resist yung decay. Yan, sa kabila ng pagkaging decay niya, lalong doon napoproduce ang insenso at ang pwedeng gawing perfume. No? Workability. Ito ay light lang, magaan lang siya, hindi siya ganun kahirap na napakabigat, no? Ito ay napaka-lightweight lang, soft siya, and dimensionally stable, meaning to does not shrink. Hindi siya paurong or swell significantly with humidity changes. Makita natin na patuloy siyang nag-grow, natutuwid, tapos yung mga trunk, yung mga branches niya ay nagpo-produce ng magagandang mga dahon na siyang makikitaan mo ng napakagandang shape, triangle, no? Nakakaaliw siya at napakatatag. At sabi nga, kapag nandoon ka sa ilalim ng kanyang puno, ay mararamdaman mo yung refreshing. At higit sa lahat, sa bawat paghinga mo, ay maaamoy mo yung napakagandang napakabango, no? Na bango na mula sa punong ito. Kaya ganun siya ka-workability, no? Sabi nga, ganun din ang tao. Nararanasan niyo ba yung isang tao na tunay na Kristiyano, nakitaan mo siya ng katatagan sa kabila ng alam mong hindi biro ang kanyang pagsubok, pero patuloy siyang umuunlad, patuloy siya nag-grow spiritual sa kabila ng alam niya na mayroon siyang sariling problema or suliranin or struggle sa buhay, pero hindi siya nagpapatinag sa mga struggle na yan o paninira ng mga sugo ng kaaway sa kanyang buhay. Patuloy siyang nag-grow, no? At makita natin na yan ang kalagayan nating mga Kristiyano, na nandoon ang totoong pagtitiwala sa Diyos. Patuloy tayong pinapaunlad ng ating Panginoon kasi yan ang ating katangian, na habang may problema, lalo tayong nakikita kung sino talaga tayong tunay na nilikha, anak at lingkod ng Diyos. Conclusion, tayong mga Kristiyanong matuwid ay hinahalin tulad ng Diyos sa mga kahoy na katulad ng palma at sidro, na kapag matuto tayong magtiwala sa Diyos, makikita ang tunay nating mabuting mga katangian. Kaya makikitaan tayo ng tunay na pag-unlad. Dahil sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, tayo ay nagiging
katulad ng genuine gold. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kaya sabi, ikakagalak natin kapag may mga pagsubok tayo. Kasi tunay nga na ito yung dahilan kaya nakikita ang tunay na kung sino tayong tunay na mga anak ng Diyos, mga born again Christian. Sabi dito, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdaranas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararanas sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahahayag si Hesukristo. Like palm tree, ikaw na isang Kristiyanong matuwid at matatag sa pananampalataya at sisiguraduhin ng Diyos na uunlad ka katulad ng cedar tree sa piling ng ating Panginoon dito pa lang sa lupa hanggang sa langit. Kaya kapatid, huwag mawalan ng pag-asa higit sa lahat ng pananampalataya. Anuman ang sitwasyon sa buhay, maging matatag at makikita mo. Maging matatag ka lamang sa ating pananampalataya sa Diyos at makikita mo yung tunay na ikaw na uunlad, na tunay na ini-create ng Diyos na para sa Kanya. So, katulad ka ng palm tree and cedar tree na tunay na nagtiwala at umunlad. Kaya, we need to be trust and thrive to our Lord Jesus Christ. To God be all the glory. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at patuloy na mapapurihan siya sa ating mga buhay. God bless everyone and I love you and